Bueno, magandang morning kapatid. Purihin ang Panginoon. Tayo muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa buhay at kalakasang pinagkaloob mo sa amin. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag. At tinataas ka namin, O Diyos, pinapasalamatan, pinapupurihan sa buhay at kalakasang ipinagkaloob mo. Diyos, humingi po kami ng kapatawaran, ano man po ang aming pong mga nagawa, maging sa kaisipan at sa aming kapwa. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga kapatid. Humigop tayo ng masarap na kape habang medyo makulimlim pa na malamig. No? 7:30 na pero akala mo ano pa lang 6 o'clock pa lang ng umaga. No? Medyo malamig. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at happy Valentine's sa ating mga kapatid, sa ating mga kapamilya, mga kapuso, at syempre sa ating mga kapatid sa pananampalataya ay happy Valentine's. Konhi Patchoy sa ating Konhi Patchoy to all brothers and sisters sa ating mga kapatid na Chinese. No? Yan. Araw ngayon ng Sabado. 13 sa buwan ng Pebrero 2021. Napakabilis po ng panahon, no? Napakabilis ng panahon at bukas ay magdiriwa nga ng February 14, Valentine's Day. So dahil buwan ng pag-ibig, basahin ko muna itong John 3 verse 16. No, may nag-quotes po kagabi. Yun po yung maganda. May nabasa po kami ni Mami Glo sa Facebook. Sabi niya, hindi mo daw makikita yung Valentine's Day sa February 14. No? Wala daw po doon. Nasaan daw po yon? Sa John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Hindi lang February 14. No, hindi lang February 14. Every day may pag-ibig ang Panginoon. Okay. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng huwag mapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. So yun, John 3:16 po yan. Binigay ng Panginoon ang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya ay hindi mapahamak kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Hindi lang February 14 mga kapatid. Hindi lang February 14 mararamdaman ang pag-ibig. Lifetime mararamdaman mo ang pag-ibig. Bakit? Sabi po ng Biblia sa John 3:16 yan, na kung saan ang pag-ibig ay lifetime na mararamdaman mo sapagkat yan ang pag-ibig sa iyo ng Panginoon. Naparito ang Panginoon upang tayo ay Kanyang mahalin, upang tayo ay Kanyang iligtas sa mga pagkakasala natin. Ganon tayo kamahal ng Panginoon. At tungayan natin sa Colossus 3 verse 17 to 19. Colossus 3:17 to 19. Okay, pakibasa. At ano man ang ginagawa ninyo sa salita
salita o gawa ay gawin lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagbibigay pasalamat sa Diyos at sa Ama sa pamamagitan niya. Mga babaeng asawa, ibigin ang inyong mga asawa at huwag maging mapait laban sa kanila. Ay, mga babaeng asawa, pasakop ang inyong mga sarili sa inyong sariling mga asawa. Amen. Gaya ng ito ay nararapat sa Panginoon. Mga lalaking asawa, ibigin ang inyong mga asawa at huwag maging mapait laban sa kanila. Amen. Purihin ang Diyos. Sa mga babae, ang sinasabi dito, mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki. Amen. At sinasabi naman dito sa kasunod na verse 8 ba to? Verse 18 ba to? Sinasabi naman dito, verse 19, sinasabi naman dito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawang babae at wag maging malupit sa inyong mga anak. So ibigin ninyo Sa inyong mga asawa. sa inyong mga asawa, sorry. Wag maging malupit sa inyong mga asawa, sorry po ibigin ninyo ang inyong mga asawang babae, kahit pangit ang asawa mo. Kahit ang asawa mo ay laging nakasimangot, ibigin mo pa rin siya. Kahit na ang asawa mo ay bungangera, ibigin mo pa rin. Kahit silosa, ibigin mo pa rin. Bakit? Asawa mo, pinakasalan mo, nagsumpaan kayo sa harap ng Panginoon, kasama yung mga ninong at ninang, kayo ay nagsumpaan bilang mag-asawa. Sabi nga po, di ba? Ang makakapaghiwalay sa mag-asawa ay kamatayan, hindi sa tao. Pero kasi mayroong batas na kapag hindi na talaga kaya, ay mayroong tinatawag na legal separated, no? Pero kung mahal mo ang isa't isa sa inyo, kailanman hindi kayo maghihiwalay. Amen. Kaya nga ito si Mami Glo ginagampanan yung kanyang ministry bilang asawa. Tuwing umaga sumasama na siya sa aking devotion, no? Kayo namang mga babae, Kayo namang mga babae, pasakop. Anong tulad ng pagpapasakop? Ibig sabihin, kapag sinabi sa inyo ng asawa ninyo, hanggat hindi naman masama, kayo ay sumunod. No, minsan kasi may mga lalaki na porket sinabi na pasakop kayo sa inyong mga asawang babae, itong mga babae ay sunod-sunuran sa kanilang mga asawa. No? Minsan itong lalaki ay nagtitake advantage, umaabuso porket sunod-sunuran sa kanila ang kanilang asawa. No? Mga lalaki. No? Maging yung mga babae. No? Maging yung mga babae, minsan, may pagkakataon na sumusuway din sa kanyang asawa. No? Pero ito po kasi yung sistema Ito po kasi yung sistema diyan, kapatid. Alam mo, pagka lalaki ang nagloko, kapag lalaki ang nambabae, okay lang. No? Okay lang po. Malayang makapagloko ang lalaki kasi buladas nga Pero kapag babae ang nagloko, ito ang masama. Akala mo napakasama na ng babae. Katulad ni Maria Magdalena. Katulad ni Maria Magdalena na pumunta sa Panginoon, lumapit para magpahid ng langis. Sabi ng mga tao, yan po ay makasalanan. No? Alam mo, sagot ng Panginoon, sige, ang sinumang walang kasalanan ay bumato sa taong yan. Ang nangyari, wala pong bumato. Isa-isa pong umalis. Sabi po ng Panginoong Hesus kay Maria Magdalena na isang bayaran, sige, humayo ka at huwag mo nang babalikan ang dati mong ginagawa. Amen. Ito ang masama Kapag lalaki ang nambabae ng nambabae, okay lang kasi lalaki. Pero pagka babae ang nanlalaki, akala mo'y tila bagay napakasama na, just unfair. No? Tila bagay napakasama na ng babae kapag siya ang gumawa ng kasalanan katulad ng ginagawa ng mga bulerong mga lalaki. Amen. Parang hindi po maganda.
So kailangan transparent, no? Sabi po ng verse 17, ano man ang iyong ginagawa, ay gawin ninyo ito na may kalugod-lugod sa Panginoon. No? So tandaan natin, ang verse natin ngayong umaga, lalo na araw ng mga puso. Huwag kang iibig kung kani-kanino. Huwag kang iibig, huwag kang manliligaw kung kani-kanino. Kung may asawa ka, manatili ka sa asawa mo. Kasi, kasal kayo eh. Manatili ka sa asawa mo. At ibigin mo ang iyong asawang babae. Ikaw naman babae, pasakop ka sa iyong asawang lalaki. No? So ito po yung napapanahon ngayon na buwan ng February, the love of month, na kung saan ang mga may karapatang magmahalan, hindi lang ang mga magkasintahan, kung hindi, ang may karapatang magmahalan na sumumpa sa harapan ng Panginoon ay ang mga mag-asawa na namumuhay na may kabanalan, namumuhay ayon sa kautusan ng Panginoon. So ang ating verse ngayong umaga ay sa Colossians, sa Colossian 3 verse 17 hanggang 19. So tandaan nyo kapatid ha, ano nakalagay doon? Babae, pasakop kayo sa inyong mga asawang lalaki, sa inyong mga asawang lalaki, hindi sa kapwa babae. No? At mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawang, pakaibigin ninyo ang inyong mga asawang babae at huwag silang pagmalupitan. Yun, mahalin mo ang babae, kapatid, no? Ibigin mo. At ang babae ay hindi ginagawang pantsimbag. Ang babae ay hindi ginagawang praktisan ng iyong kamay. No? Ang babae, kapatid, ay minamahal. Amen? Purihin ang Diyos sa umagang ito. Okay? Bago tayo manalangin, dakuhan muna natin ang ating COVID-19 update. Okay, basahin ko muna itong mga natin. At ang programang ito ay atid sa inyo ng PJoyce Massage and Reflexology. Di kalidad garantisado, panalong-panalo ang serbisyo sa PJoyce. Ito po ay matatagpuan sa 4th floor ng Farmers Plaza, Cubao, Quezon City. PJoyce at your service, open po ng 10 a.m. to 8 p.m. ngayon pong weekend, 10 a.m. to 7 p.m. kapag ka weekdays, mga kapatid. PJoyce, 4th floor, Farmers Plaza, Cubao, Quezon City. Okay, bago sa iba, update. 545,300. 545,300. Okay. 11,495. Naku, dami na pala nang namamatay. 11,495. 495. Ang recovered, 500,654. Recovery, 500,654. 54. Okay, yan na po yung matindi na po pala itong Bagamat umabot sa kalahating milyon, pumantay na rin sa kalahating milyon ang recovery. Ngunit umabot po sa 10,011 ang mga kumpirmadong namamatay po sa COVID-19, mga kapatid. Okay, bago tayo sa ating pananalangin, no? Ang confirmed cases natin ay 500,000 pa rin. Bago tayo dumako sa pananalangin, siyempre ang DJC Laundry Shop, ngayon pwede kayong magpalaba ngayong weekend. Para sa dekalidad, garantisado ang laban ng DJC. Matatagpuan po ito sa Barangay 138, Captain Joe Apartment, lungsod po ito ng Pasay. Hanapin nyo lamang si Mami Glo. Ang kanilang opening ay 8 a.m. to 6 p.m. daily yan, mga kapatid. Kahit araw ng linggo, open po ang DJC para po sa inyong pagpapalaba, mga kapatid. Okay? Ano pa ba yung mga balita natin? Okay, na balita na natin yung Port Holiday, yung iba pang mga yung mga paghahanda sa vaccination, no?
na anytime ayon po sa Malacanang ay posibleng dumating nitong February 15 mga kapatid itong vaccination at posibleng magsimula sa posibleng next week mga kapatid. Bueno, dahil weekend ngayon, araw ng mga puso ay inaasahan po yung pamimili ng iba't ibang mga regalo, no, sa inyong mga mahal sa buhay. So mayroon pong mga nagsasuggest na kung yung bulaklak daw po ay nalalanta naman, ay bilihan mo na lang siya ng mabubusog, no? Ano, Mamiglo? Si Mamiglo niregaluhan ko ng trangkaso. Yun. Niregaluhan niya rin ako. Yun, kaya parehas kaming tinrangkaso. Yan. Katulad po ng mga nakaugalian, maraming mamamasyal, pero sigurado limitado dahil nga po sa social distancing, no? At maraming pupunta sa mga motel, no? Ganun po talaga 'yon. Pero sabi po ng Biblia ay ito ay sagrado lang sa mga mag-asawa. Yan lang, siyempre di natin maiwasan 'yon, mga kapatid, no? So, ingat-ingat na lamang po tayo sa mga mamamasyal ngayong weekend dahil sa araw ng mga puso. Panatilihin natin yung pagsusuot ng face mask at face shield. Yan, yung social distancing ay panatili pa rin natin. Samantala, ito daw po palang mga religious activity ay gagawin ng 50%. Ayon po yan kay Secretary Harry Roque ng Palasyo ng Malacanang, ang tagapagsalita po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Simula po sa Monday, 15 po sa buwan ng Pebrero, ay magiging 50% na ang capacity sa lahat ng mga religious activity. Yan. Sa Wednesday po, sa mga tradisyon ng mga Katoliko, Ash Wednesday. Kaya madadagdagan po yung magsisimba diyan po sa Baclaran Church, no? Madadagdagan yung magsisimba diyan sa Baclaran Church sa Ash Wednesday dahil simula po sa Monday, Pebrero 15 ay simula na po ng pagdadagdag ng kapasidad ng religious activity na magsisimula sa 50%, mga kapatid. Unti-unti na po yung, alam nyo po itong nangyaring pandemya ay nasikil yung karapatan, yung magpagiging malaya sa pagsamba dahil po dito sa nangyaring pandemic. Pero kahit papano ay unti-unti na po itong nabubuhayan, mga kapatid. Amen. Purihin ang Panginoon. Hey, amazing gadget for visually impaired, VIP Bulag, tambayan natin to. Himig ng lahi. Yan, Pinoy, tambayan. FB friend group chat. Yan, binabati natin sila. Happy Valentine. Yon. At sa lahat po ng mga viewers natin, maaari kayong mag-subscribe, mag-like, mag-comment, share sa ating Joel Brazal YouTube channel na mapapanood nyo rin po sa Facebook, mga kapatid. Lalo na po sa mga kapatid natin sa ibayong dagat, mga OFW at iba pa pong mga viewers natin sa buong Pilipinas, mga kapatid. Okay? Tayo na po ay sumandaling manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, Ama, at pinapasalamatan sa buhay at kalakasang pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Lord, nilalapit namin sa iyo ang aming pong mahal na Pangulo, President Roa Rodrigo Duterte, ang aming Vice Presidente Leni Robredo, at ang lahat pong leader ng aming bansa, Panginoon. Lord, papalapit na po ang vaccination, nawa po ang bakuna ay maging kagalingan sa amin, Panginoon, lahat po ng mga matuturukan nito. Panginoon, dalangin din po namin yung mga naghahanap ng lunas sa COVID-19 vaccine. Nawa po, Panginoon, makatagpo na kami ng galing sa COVID-19. Although sa iyong salita, Panginoon, naniniwala kami ng kagalingan. Ngunit may mga ginagamit ka, O Diyos, na mga instrumentong tao upang makakuha ng kagalingan sa lahat ng karamdaman, Panginoon. Lord, ipuin mo rin po yung mga taong nag-aagaw buhay sa banig ng karamdaman. Ipuin mo rin po, Panginoon, na sila po ay bigyan mo
ng kagalingan. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay sa kanila, Panginoon. At bigyan sila ng kagalingan sa kanilang pisikal na pangangatawan, O Diyos. Maraming salamat, Ama. I believe, God, na sa oras pang ito, Panginoon, ay gagaling ang sino man pong nailapit namin sa iyo sa umagang ito. Sino man po may mga suliranin, may mga kabigatan sa umagang ito, Panginoon, na viewers, I believe, God, na bibigyan mo sila ng kagaanan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang aming buhay sa buong maghapon at pagpalain mo rin po ang aming mga kamay na siyang ginagamit sa paghanap buhay. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen and amen. Maraming salamat po mga viewers. Ako po ang inyong lingkod, Brother Joel Brazal. Bumabati sa inyo ng Happy Valentine's Day, mga kapatid, at Kong Hi Pachoy. Ingat, magandang umaga, Pilipinas.